nagkakaroon ng diabetes ang isang tao. Ang isa ho dito yung type 1 na common sa mga bata. Pero hindi lang po mga bata ang pwedeng magkaroon ng insulin-dependent diabetes. Kahit din po mga young adults, and mga elderly, ay pwede hong maging insulin-dependent. Bakit ho ba tinawag na insulin-dependent? Kung napanood nyo po ang una kong video, na-explain ko po doon kung bakit ba nagkakaroon ng diabetes ang isang tao. Sa type 1 diabetes, nagkakaroon ho ng problema sa pancreas. Ito hong pancreas na to, ito yung organ na nagsisecrete ng insulin. At yung insulin na to, ito yung chemical messenger na nagta-transfer, para siyang susi na nag-o-open ng pinto papasok sa mga blood sugar papunta sa different organs natin. So kung kulang o walang pinoproduce na insulin ang ating pancreas, kailangan pong bigyan ng insulin. Kaya ang treatment po sa mga insulin dependent, mga type 1 diabetes, ay insulin. Marami hong mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng type 1 diabetes. Ang pinaka-common po ay itong tinatawag na autoimmune. Pagkapanganak pa lang sa mga bata, may problema na po ang pancreas. Pag sinabi pong autoimmune, yung sariling katawan ng tao ang umaatake sa sarili niyang pancreas. Pag sinabi pong antibodies, ito yung mga panlaban ng ating katawan sa mga sakit. Pero pag sinabi pong autoantibodies, ibig sabihin auto, sariling katawan, nagpo-produce ng antibodies laban sa sarili niya. So, inaatake niya yung kanyang pancreas. Dahil sa pagpuproduce ng sarili niyang katawan ng autoantibodies, nalalabanan ngayon o naatake niya yung sarili niyang pancreas. Dahil dito, hindi na nakakapag-secrete ng maayos ang beta cells na nasa pancreas ng insulin. Dahil ito nga pong insulin na ito yung parang susi na nagbubukas para makapasok ang mga blood sugar, blood glucose papunta sa different organs ng ating katawan. Ano pa ba ang dahilan kung bakit nagiging insulin dependent ang isang tao? Yung ibang mga chemicals and toxins at mga viral infections or na maaaring magpasira sa pancreas ng isang tao, ito po yung isa din sa mga dahilan. Meron din pong tinatawag na idiopathic type 1 diabetes. Yung idiopathic, ibig sabihin, hindi po alam yung dahilan. Basta nakita na lang nila na konti lang ang pinoproduce insulin ng pancreas. Maaaring normal yung autoantibody, pero wala akong makitang dahilan kung bakit patuloy ang pagbaba ng pag-secrete ng insulin ng pancreas. Meron pong tendency na ang type 1 diabetes ay mag-occur sa isang pamilya dahil nga po sa genetic disorder. Upang malaman po kung kailan ba dapat magpa-check sa diabetes sa mga bata, panoorin po ninyo itong video ko po na nauna ko i-upload. Ano ho ba ang mga nagiging sintomas ng mga tao na may type 1 diabetes? Ang type 1 diabetes ay may hallmark symptoms din po na kagaya ng polydipsia at polyuria, yung naging uhaw. At yung iba naman po ay diretso na po sa diabetes ketoacidosis. Kaya napaka-importante pong may screen agad ang mga may type 1 diabetes. Meron pong stages ang type 1 diabetes. Stage 1, walang nararamdaman ng pasyente, normal pa ang blood sugar, pero may nadidetect na ng mga autoantibodies kung na-screen, na-check. Sa stage 2 naman, wala pa rin nararamdaman ng pasyente. Pero pag chinek ang blood sugar, medyo mataas na ng konti. At pag chinek ang autoantibodies, meron pong nadidetect.
Sa stage 3 naman, ito na yung matataas ang blood sugar ng pasyente at marami nang nararamdaman. Pero pag chinek naman ang autoantibodies, maaaring wala na pong madetect na autoantibodies. So, yan. Kaya kung maaari po, lalo na sa ating mga bata, wag na ho nating paabuti na stage 3 na bago nating ipacheck. So panoorin po ninyo yung video na ginawa ko para malaman agad kung sino ba yung mga dapat na magpa-check sa blood sugar ng mga bata. Kung sino ba yung as early as possible dapat magpa-check ka agad. Ang isang type 1 diabetes po ay mabilis magkaroon ng tinatawag na diabetes ketoacidosis o DKA. Ang DKA po ay delikado dahil pwede mag-comatose ang isang pasyente kung hindi po naagapan. Kaya napaka-importante po na ma-screen agad ng mga bata. Hindi lang po mga bata, young adults at lahat po tayo na mga at risk sa pagkakaroon ng kahit anong klase ng diabetes. Gaano ho ba kadelikado ang mga type 1 diabetes na hindi nabigyan ng insulin? Ito po ay delikado dahil parang hindi mo natin pinakain ang isang tao ng matagal. Kumakain sila pero yung kanilang kinakain, yung mga blood, mga glucose, ay nananatili lang sa blood. Yung mga pagkain nasa blood lang. So ang mga organs hindi makafunction ng ayos. Kulang sa energy, kulang sa fuel. Kaya ho, yung iba napocomatose dahil kung hindi ho magamit ang glucose as source of fuel for our organs, ang ginagamit ng katawan natin ay yung ketones natin na galing sa fats. Kapag ito na po ang ginamit, yung ketones ng ating katawan, mag-accumulate or dadami po itong ketones na ito sa ating katawan. At ang pagdami po ng ketones sa ating katawan, blood ketones, ay hindi ho maganda. Ito na po yung magiging susi sa pagkakaroon ng matinding karamdaman ng pasyente na nagkaroon ng diabetes ketoacidosis. Kung may diabetic ketoacidosis na ang pasyente, magkakaroon ng sintomas sa mataas sa blood sugar, nahihilo, nasusuka at masakit na tiyan. Kung grabe na, maaari magtutulog na ang pasyente, pagod na pagod. Mabilis ang tibok ng puso, mababa ang blood pressure, at mabilis at malalim na paghinga na tinatawag namin na Kussmaul's breathing. Kaya pag sinabi po ng doktor na kailangan po ng insulin, susundin po natin ang mga doktor, lalong-lalo na po sa ating mga type 1 diabetes. Ang mga doktor naman po ay hindi basta-basta magpe-prescribe ng insulin kung hindi naman po kinakailangan. Meron hong iba't ibang klase ng insulin at yan po ay mahirap i-discuss ngayon dahil marami po yan. Doktor na po ang magde-decide kung anong klaseng insulin po ang nararapat para sa inyo. Ano ho ba yung ating mga inirekomenda sa mga adolescents, children na meron type 1 and type 2 diabetes? At least meron po silang moderate or vigorous intensity exercises 60 minutes a day for at least 3 days in a week. So napaka-importante po niyan lalo na sa ating mga kabataan. Pero bago ho magsimula sa kahit anong exercise, dapat po magpa-clear muna kung wala mga problema sa puso, sa baga ang isang pasyente. Hindi ho basta-basta exercise agad. Dapat po healthy bago magsimula ng kahit anong exercises. Nire-recommenda rin ho na huwag manigarilyo kahit anong klase, tobacco man or e-cigarettes. At syempre, kailangan din pong tutukan ang psychosocial issues sa mga, lalo na mga kabataan natin na meron type 1 diabetes. Hindi lang po kabataan, kahit ano pong
adult man or elderly, kailangan hong matutukan ng psychosocial issue. Kailangan po nating maiparating sa mga kabataan natin na hindi ho katapusan na ng mundo kung may na-diagnose po tayo na type 1 man na diabetes, dahil meron naman pong gamot sa type 1 diabetes. Insulin lang po, okay na. Sa mga pasyente po na kailangan ng insulin therapy, marami na hong option. Hindi na lang po insulin na via syringe ang ginagamit. Meron na rin pong insulin pen, yung automated insulin delivery, insulin pump. Pag-uusapan na lang po natin ng separate sa ibang video ang tungkol sa mga insulins. Nire-recommenda rin po as much as possible yung mga first degree relative na mga may type 1 diabetes para ma-check kung meron silang auto-antibodies. Ito po ay kahit wala pa silang nararamdaman. Yan lang po for ating type 1 diabetes. Lagi po tayong maging positive. Huwag hong malungkot kung meron type 1 dahil napakarami pong type 1 diabetes. Stay safe everyone.